Sherman tank. Yan. So bawal po magdala ng alak po sa loob, kakwentuhan. Ayan na po, may nakalagay na po sa harapan. Yan, 195 kilometers yung papiyahin natin sa Maliko. Daming borloloy na kanyang motor. At kulit. Birit siya eh. Ito pa namang San Miguel, Bulacan. Napakahaba na ito. Ito yung pinakadulo ng Bulacan, ang San Miguel, ang arko ng Nueva Ecija. Tinantok ako. Bigla kasi lumamig. Ang ganda naman dito, pakwentuhan. Hoy, may speed limit pala dito, 20. Naku, ano ba to? Mayroon pang 20 rito, no? Babagsak tayo pag 20. Marami na ang bumababa, kakwentuhan, no? Samantalang tayo ay paakyat pa lang. Ito yung paligid ng Sherman tank dito po. Grabe yung solid ng bakal dito, kakwentuhan, no? Kita nyo na yung gulong yan. Hanggang sa bakal lang yung full tank niya. Kakwentuhan, isang magandang umaga ngayong araw. At tayo ay nakakawala na naman, no? Dahil free day na naman natin today. Kaya maggagala po tayo, kakwentuhan. Dating gawin, kakwentuhan, backdoor pa rin tayo. Yan, at nandito po tayo ngayon sa Monumento, Caloocan City. Yan, backdoor tayo sa MacArthur ang ating daan. At kung mapapansin nyo, kakwentuhan, mayroon ulit tayong HD touchscreen display na 7 inch. At naayos na po kasi natin yung ating bolt joint, no? So nagpagawa tayo ng body frame ng ating 7-inch touchscreen display na nakikita nyo po sa ating harapan. Yan. So nagpa-customize po tayo at nilagay natin at naglagay tayo o nilagay natin ang joint bolt na may shock absorber na. Kung mapapansin nyo, siguro maya maya medyo maalog yan dahil yan sa bolt joint, no? Nagpapaus po yan, kakwentuhan, para hindi po totally damage yung ating 7-inch touchscreen display, no? Maganda kasi yung shock absorber dahil meron po yung rubber sa likod na sumusuporta sa ating screen. Yan, napakalaking bagay po, kakwentuhan, ng merong ganitong screen na ganitong kaliwanag, visible po, kakwentuhan. At kung gusto nyo mag-avail ng ganitong product o kahit anong produkto ng OCHI, mapa kotse man yan o mapa motorsiklo, ay meron po tayong 28%. Wow! Lumaki na po yung ating discount, kakwentuhan. Dati siyang 22%, ngayon ay 28%. Woo! Grabe. Wala kang mapupulot na 28% discount, kakwentuhan. Kaya kung ako sa inyo, kakwentuhan, grab nyo na yung ating discount. Yan, nasa ating description po ang link. Yan, pag na-click nyo po yung link na yan, ay dire-diretso na po yan sa discount po, kakwentuhan. Activated na po yan. Pupunta nga pala tayo ngayon sa Pangasinan, Maliko. Yes, first time natin makapunta ng Maliko ngayon po. Yan po yung ating pagkukwentuhan ngayong araw, kakwentuhan. Kung bago lang po kayo sa ating channel, pasuyo lang po, subscribe lang po natin ang ating YouTube channel. At click nyo na rin po ang notification bell para lagi po updated sa tuwing may ina-upload po tayo sa ating channel. At palike na rin po ang video na ito
etong pagkukwentuhan natin, kakwentuhan. Okay, no, kakwentuhan, di natin namamalayan na nasa Valenzuela na pala tayo. Kani-kanina lang monumento circle lang tayo. Yan, na-late na tayo ng biyahe, no. Ang bagal kasi natin kumilos. Marami pa tayong iniskaso, dinoble check na siguradong wala tayong malilimutan. Kasi nung nakaraan, nung nagpunta tayo ng Gabaldon, Nueva Ecija, ay nakalimutan natin yung tripod. Kaya ngayon ay siniguro na natin na wala tayong makakalimutan. So ang tagos natin na ito ngayon, kakwentuhan, sa may Balagtas. At dadaan tayo ng bypass road ng Plaridel. Pwede sana tayo magbalolos ang daan, kaso additional 15 kilometers doon, kakwentuhan. Kaya mas okay dito sa kanan ng daan, sa may bypass road Plaridel, Bulacan. 5:30, grabe, ang dami ng sasakyan. Syempre bago tayo bumiyahe, nagpagasa tayo sa ating paboritong gasolinahan dahil nga napakamura po doon, kakwentuhan. So hindi natin alam kung ilang kilometers yung magiging biyahe natin, pero base dito sa Google Map ay makakarating tayo ng 5 hours ang biyahe, kakwentuhan. Hindi ko kasi makita. Sana dire-diretso ang biyahe natin at wala tayong magiging aberya pagdating sa traffic. Yan, 195 kilometers yung babiyahin natin sa Malico. Yan, pauwi natin, dadaan na tayo sa expressway para mabilis tayo makauwi. Kakwentuhan, pa-exit na po tayo. Kala mo nasa expressway, no? Hindi, papunta na po tayo ng Balagtas, Bulacan. Yan, at kakanan na po tayo dito, kakwentuhan, sa may kanto. Yan, pag-going na po ng Plaridel Bypass Road. Yan, diretso po ay pag-going Malolos, Bulacan. Pero hindi na po tayo dadaan doon dahil masyado na pong lalayo, no, yung ating biyahe. Plus 15 kilometers kasi dyan, kakwentuhan. Kaya dito tayo dadaan sa may Plaridel Bypass Road. Yung truck kasi nasa gitna, ay gumilid. Kaya damay-damay lahat. Naghihintay. Yan, bigay lang. Kakanan tayo dito. Yan. Yan, tapos ang tagos natin dito, Plaridel Bypass Road ng Bulacan. So tatawid tayo ng expressway. Pag dumadaan tayo dito sa may mga backdoor, for example sa MacArthur, kailangan po natin mag-ingat talaga, no? Kasi yung daan dyan ay sa lubungan. Kanina meron tayong nakitang accident, no? So hindi na natin kasi nakuha na ng video dahil naka-off yung ating mga cameras. Nung nakita natin, 3 motorsiklo nakabagsak. Actually may ambulance na nung nadaanan natin. Kaya ingat lang po tayo, kakwentuhan, sa tuwing may biyahe tayo. Huwag na po tayo magpasikat, magpabilis ng takbo dahil hindi naman kailangan yan sa biyahe natin, kakwentuhan. Isipin na lang ninyo, lagi po natin inuulit ito, kakwentuhan. Isipin na lang ninyo na merong taong nagmamahal na naghihintay sa loob ng inyong tahanan. Yan po yung number 1 na iisipin natin, kakwentuhan. Anong arko to? Barangay Porol 2nd. Naalala ko yung nung nagpunta tayo ng Gabaldon, pinadaan tayo sa mga ganitong kakikipot na daan. Actually mas maliit pa dito yung daanan, no? Talagang mapapalabang ka sa singitan. Siguro dahil maaga pa naman, kaya walang masyadong mga sasakyan pa. Yan, ito na po yung expressway. Yan, Balagtas po ito, kakwentuhan. Yan. Nakita ko Tabangkin to, no? Talagang natutuwa ko, nakakatuwa kapag dumadaan tayo sa ganitong mga lugar, no? Actually sa expressway kasi na inaantok ako, sa totoo lang. Pero pauwi natin, mag-expressway tayo kahit na antokin tayo. Para lang, syempre pagod na tayo galing sa biyahe. Since pauwi naman na, tiisin na lang natin yung antok natin.
Pero kailangan huwag tayong antukin talaga. Nagugutom ako. Mukhang pasikip ng pasikip yung daanan dito, kakwentuhan. Saktuhan na lang. Okay, dito pag overtake, timing talaga, kakwentuhan. Huwag po natin pipilitin. Huwag po tayo magpapasikat. Dahil yung pagpapasikat na yan ay may dalang kapahamakan yan, kakwentuhan. Kaya maging matyaga lang. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit yung ibang motorista natin ay gusto nila laging nauuna sila. Para bang maubusan ng kalsada. Ganun yung tipo, kakwentuhan. Pero hindi ko makuha yung logic eh. Pakakaliwa pala tayo dito. Nalibang tayo sa kakakwento natin, kakwentuhan. Ayan. Kaya dito medyo lumaki yung kalsada, no? Yan pa, bukang liwayway na, kakwentuhan. Lumiliwanag na ng paunti-unti. Ay, nakabiyahe na naman tayo sa tagal-tagal natin, no? Kailan ba yung huling upload natin ng video? Medyo matagal na ata. Halos 3 weeks na ata yung kakwentuhan, no? Mula nung naggabaldon tayo. Alright. Since adventure yung big bike natin, kaya okay lang. Up! Ano to? Maraming salamat po! Anong lugar kaya to, kakwentuhan? So hindi natin makikita patalikod. Baka maging kwento tayo. Yan. So hindi natin alam kung anong lugar na ito, kakwentuhan. Basta tayo ay diretso lang, kakwentuhan. Yan, kakaliwa, kakanan daw tayo dito, kakwentuhan. Okay. Ito na yung Plaridel Bypass Road. I see. Diretso na yung biyahe natin, kakwentuhan. At dito sa Plaridel Bypass Road ay malaki po yung kalsada na ito, kakwentuhan. 3 lanes po. Dito nag-bottleneck lang. Dahil bakit nga ba? Kasi may so ito, hindi pa nila na matibag-dibag, siguro mayroong may-ari niyan. Ang sarap sa pakiramdam pag naabutan ka ng ganitong bukang liwayway, no, kakwentuhan. Kaya makikita nyo sa ating kanan, dyan po yata sisikat yung araw. Ang kulit ng motor nito, daming buting-ting. Daming borloloy na kanyang motor. Ang kulit. Birit na birit siya eh. Wala kayo pagkarera sa ating kakwentuhan, no? Ang kulit eh. Daming porloloy. Ay, nako. Alright, tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe dito sa bypass road ng Plaridel. Ang haba rin pala na itong bypass road na to, no? Ito yung mahabang tulay dito sa Plaridel bypass road. Yan, may mga nagmumotor. Hindi lang natin alam kung saan sila papunta, kakwentuhan. Grabe yung sinig dito. Sandali, mag-stop muna tayo dahil umaalog yung ating dito tayo. Okay. Umaalog. Yun. Hindi mahigpit yung screw dito sa taas. Ay, pucha. Lumuwag? Lumuwag dito? Yung ano? Ito, lumuwag. Bakit kaya? Yan. Kasi pag bumabiyahe tayo, pag mabilis yung takbo natin,
nararamdaman ko, akala ko yung wire ng ating, ano bang tawag dito? Intercom. Nakalimutan. Yan. Alright. So okay, diretso na ulit yung biyahe natin. Kabanatuan. Yan, doon tayo pa diretso sa Kabanatuan. Kakwentuhan. Yan, dito sa flyover na to ay ang ganda ng pagkakasemento. Hindi tayo tumatalbog. Yung busina natin tulog bata. Pero bumili tayo ng Pia horn. Papakabit na lang natin once na nagpa-PMS tayo sa kasa, para pagpunta namin ng Atok Benguet sa Mount Olis. Yes, pupunta po tayo ng Mount Olis sa Atok Benguet kasama ang mga zone test honors. Yan, sana matuloy po yan kakwentong weather. May kasama o wala ay matutuloy po ako kakwentuhan. Nakakaisang oras na yung biyahe natin kakwentuhan. 6:19 ng umaga. Ang bilis ng biyahe natin ha. So another way, kumana na tayo kakwentuhan. At natapos na natin yung ating biyahe sa Plaridel Bypass Road. Ngayon ay nandito na ulit tayo sa main road, Maharlika Highway, tama ba? Thank you. Papunta pa lang tayo kakwentuhan. Hindi pa tayo pa uwi. Anong lugar kaya ito? Oy, merong may TV. So hindi natin alam kung anong lugar na ito kakwentuhan. Malamang Bulacan pa rin to. General Trio. Yan. Papunta tayo ng General Trio, Bulacan. Daming truck. Inabutan na tayo ng umaga kakwentuhan. Magandang umaga sa inyo kakwentuhan. Yan, magandang umaga. Ito pa namang San Miguel, Bulacan. Napakahaba na ito. Ito yung pinakadulo ng Bulacan, ang San Miguel. Ang pasalubong. Yan, dito po sa San Miguel merong tindahan ng mga pasalubong. Yan, dito ako dumaan noon. Grabe, sigip ng daan dyan. Kasi maaga pa, walang traffic. Kasi nung pumunta ako ng Gabaldon, late na no, halos tanghali nandito na ako. Kaya dito naman sobrang traffic noon, kaya pinadivert ako ni Google. Tapos pinadaan ako sa creek. Kaya ngayong umaga ay dire-diretso yung biyahe natin, 6:40 ng umaga. At nakakatakbo na tayo ng 1.5 oras na diretso po kakwentuhan. Yan, dito rin naman na papuntang Gabaldon. Mag-iiba lang tayo ng way. Hindi ko lang alam kung saan parte na doon. Dire-diretso ulit yung biyahe natin kakwentuhan. Siguro maluwag dahil alam niyo na, magki-Christmas na. Today is December 20 kakwentuhan. Pasensya na kakwento kung matagal tayong mag-upload ng ating video. Syempre unang-una meron tayong priority, syempre yung ating work. Dahil yun po ang ating major source of income, yung ating trabaho. Then ito, bonus na lang kapag nakakabiyahe tayo kakwentuhan. At talagang hindi natin maiwasan na matagal tayo makapag-upload sa YouTube, no? Sa ating channel. Syempre tayo lang din yung nag-edit ng ating video. Matagal kasi, no? Tapos yung Insta 360 kasi raw file yan. So nire-reframe natin yan, kaya tumatagal tayo sa ating paggawa ng ating YouTube o video content. Yon, nasa bayan na tayo ng Nueva Ecija. Alright, ang arko ng Nueva Ecija, Gapan City. Alright, San Leonardo, Nueva Ecija. Welcome me. Alright. Yan, ito pa rin yung dinadaanan natin nung kung saan tayo nagpunta sa Gabaldon. Daming siklista ngayon kakwentuhan.
Yan ang tinatawag na group ride. Palabas na tayo ng Nueva Ecija at papasok tayo ng Cabanatuan City. Yeah! So nag-breakfast lang tayo doon kanina. Beef mami lang tayo, no? Kasi kumukulo yung tiyan natin kanina. Yeah, so okay na tayo. So hindi tayo nag-heavy meal kasi na-experience ko nung nagpanigilop ako, nag-heavy breakfast ako nung bumabiyahe na, tumatalbog yung tiyan natin sa busog. Kaya bumagal yung biyahe natin. Yun, meron na lamang tayong 2 hours and 35 minutes, 101 kilometers na lang kakwentuhan. At nandun na tayo sa Malico, Pangasinan. Yan, so kakaliwa tayo dito sa General Trias Extension. Konti na lang. Bakit kaya tayo pinakaliwa? Siguro mas mahaba yung biyahe doon. Kaya alam nyo naman ang Google Map kung saan ang pinaka malapit ang biyahe o yung mabilis ang biyahe, doon tayo idadaan talaga. Ang daming mga, ano bang tawag sa kanila? Mangyan ba? So dito nagkalat sila. Okay, diretso tayo papuntang Talavera. Ante, Silex. Tama, Talavera. Nagulo na ako. Yan, kasi ito expressway na to eh. Ayan, diretso tayo. Walang ka-traffic, kakwentuhan. So, nahihito lang tayo kapag may mga stoplight. Pero so far, so good. Yung biyahe natin kakwentuhan. Huwag ipasok ng ipasok. Baka sa iba tayo mapasok. Dinarayat. Yan. Yan pa rin kanina, I love Dinarayat. After na 1.4 kilometers, kakaanan daw tayo. At pinapadaan tayo sa Talavera Bypass Road. Bakit kaya? Para diretso ang biyahe? Kasi pag diretso baka yung bayan, siguro nabubulunan yon. Kaya sinasuggest, dito ka dumaan sa bypass road. Sarap ng biyahe natin. Mag-isa na naman tayo, solo ride. Ay, kanan daw, kanan. Saan yung kanan? Baka lumagpas tayo. Ito. Okay. Sayan. Welcome to Balok. Ano kayo nakakasakop ng probinsya dito sa Balok? Santo Domingo. Nueva Ecija. Balok, Nueva Ecija. Yan. So meaning nasa Nueva Ecija pa rin pala tayo kakwentuhan. Uy, 2 oras na lang kakwentuhan at nasa Malico na tayo, Pangasinan. Mamaya po pag-uusapan natin ng Malico, kung sino ba ang nakakasakop doon talaga sa Malico. Pangasinan ba o Nueva Vizcaya? Yan, ganda, parang castle. Castle nga, no? Tapos may simbahan. Okay, liliko raw tayo ng kanan. So magsasay na tayo ng kanan. Balok! Sulong sa Pagunlad. Yan, Nueva Ecija. Ang haba rin pala na itong Nueva Ecija, no? Alright. Ang sarap talaga dumaan sa backdoor, kakwentuhan ha. Kala nyo bumili tayo ng big bike para lamang dumaan tayo sa expressway. Hindi. Gusto ko rin dumaan sa mga ganito, no? Sa mga sulok-sulok. Ganda rito, dami puno. Yan. Ito yung maganda sa mga local government. Road widening sila, pero yung mga puno ay hindi nila tinatanggal, which is good, no? Yan, tulad nito, talagang pinaprevent nila yung mga puno dito sa kalsadahan, dito sa Nueva Ecija. Kita nyo naman yung mga puno, ang gaganda. Maganda siguro kung lalagyan nila ng mga Christmas lights, no? Kasi sa Ilocos, ngayong Christmas season,
Yung mga puno doon, nilalagyan nila ng mga ilaw-ilaw, kaya pag dumadaan ka doon, nakaka-relax, no? Paggabi, ang liwanag. Science City of Muñoz, Rice Possible City. Galing ha, ano to, bayan kaya ito? Science City of Muñoz. Maligayang pagdating. Oo nga no, Science City. Galing. Nueva Ecija pa rito sigurado. Okay, bayan ng Muñoz, Science City. Bakit kaya Science City of Muñoz ito, no? Anyway, hindi natin alam talaga. Ganda, grabe, ganda ng mga puno dito pag dumadaan tayo. Nakaka-relax, no? Talagang isipin mo, nasa probinsya talaga tayo. Dapat sa Manila ganito, pero may mga ilan-ilan sa Metro Manila ganito. Sa UP, Diliman. Yan. Makikita mo yung mga puno din na katulad neto. Ang sarap sa pakiramdam pag bumabiyahe sa mga ganitong lugar, kakwentuhan. Tapos yung simoy ng hangin, kahit na sabi mo marami mga dumaranas ng mga sasakyan, para hindi siya polluted, no? Dahil nga sa hangin na binibigay ng likas na yaman sa mga probinsya. Katulad na itong Nueva Ecija. Hindi na ito yung Agri Mall. Siguro nga dahil marami kang pwedeng, o marami nang natuklasan dito sa syudad na ito, Science City of Muñoz. Kasi maraming mga sensya na kailangan o mga na-discover rin, ano. So hindi lang natin alam kung ano yung mga yon. Kaya dito, nako, pag meron mga nag-a-attempt na inuunahan kayo, wag nyo nang patulan pa, kakwentuhan. Hayaan nyo silang magbarurot yan. Basta kayo, basta ako, basta tayo, nagbabiyahe tayo ng relax. Masarap yun tignan yung mga paligid dito, kakwentuhan, no? Habang tayo ay bumabiyahe. Siyempre pag may mga mabagal lang konti, kailangan ko na naunahan. Tulad na ito, hindi ko na pinipilit. Yan, nagbigay si Mabel. Thank you. So nakita niya tayo sa gilid. So ginawa niya, kumanan siya ng konti. Grabe. Kudos sa'yo kuya, shoutout sa'yo. Masyadong mataas yung espalto. Naalala ko doon naman yung Marilaki ko. Diyos ko, yung ganyang kataas na espalto, yan, tapos elevated, semento yung ilalim. So napatapak ako doon sa may semento. Wala tuloy akong natapakan. Ayun, bagsak ako. Bundok to yung nakikita natin, kakwentuhan. Woo! Excited tayo na makita ang Maliko. Woo! Gaano kaya kalamig ang Maliko, no? So gusto natin malaman kung ano yung temperature ng Maliko compare sa Baguio City. Lapit-lapit na rin tayo sa ating destination. 1.5 hours na lang. At nandun na tayo. Nakikita na natin mga bundok-bundok dito, kakwentuhan. Parang sa Gabaldon lang, no? Nueva Ecija. Grabe, ang ganda ng mga bundok. Wow, grabe. Ang ganda. Parang Gabaldon lang talaga ang ating pinupuntahan, kakwentuhan. Welcome to Bagong Flores. Nueva Ecija pa rin kaya ito, no? Ang ganda rito, daming puno. Parang umiinit na. Kasi nag-stop tayo ng sandali, pinalitan natin yung baterya ng ating cameras. Maraming salamat. Papunta pa lang naman ako. Yun, Umingan. Pangasinan. Yan, nandito na po tayo sa Pangasinan. Inantok ako. Bigla kasi lumamig. Ang ganda naman dito, kakwentuhan. Nandito tayo sa isang gas station dito sa Pangasinan na Centrum Oil Fuel. Nabawasan na yung 2 bars yung ating bar. Pagkasta rin tayo. Ayan, para pag-uwi o pag-akyat, dire-diretso na tayo. Kasi mukhang nagkakaroon tayo ng phobia. Dahil ngayon nag-north loop tayo,
ay nung nasa Rosario Expressway pa lang tayo ay nag 1 bar na yung ating gas. Lintik na yan. Kinabahan ako doon sobra. Pero pa naman itong 291 kilometers, no? Ilang bar to? 2, 4, 6 bars. Pero papa full tank na natin ito, kakwentuhan. Full tank. Pero hanggang sa may bakal lang ha. Ayan, unang pagas natin dito sa Pangasinan, from Quezon City. Marami bang umakit ngayon sa Maliko? Oo, marami. Marami umakit din. Ganda pa naman po panahon. Yan ba Maliko na yan? Yung mga bundok na yan? Sa kabila po. Sa kabila pa. Yan, okay na yan, okay na. Yan. Okay, hanggang bakal lang. Ayan, 31 po. So naka-consume tayo ng 330 from Quezon City, kakwentuhan. 6 liters. Tama ba? 55, tama. 6 liters. 330. Yeah, sa biyahe natin yung gas natin. Okay. Full tank ulit. So ang tinakbo na natin ay 157.3. From SM Valenzuela po tayo nag-start po niyan Pero nagpagas tayo niya sa may Flying B. Siguro mga ano yun, mga 10 kilometers o 12 kilometers. Yan, shoutout kay Kuya, no? Hindi natin na-videoan. Binigyan po natin siya ng sticker. Dito sa Pangasinan, yung unang madadaanan natin ng ano bang gasolina? Aquarium? Umingan! Pangasinan 1843. Ay, sarap ang biyahe natin. Diretso, walang traffic, walang abala. Kaya mabilis lang tayo makakarating sa ating paroroonan sa Maliko. Depalo Bridge. Ito pala ang Depalo Bridge Tama ba? After nito ay Maliko na? O hindi pa? Kasi first time natin dito kakwentuhan Uy, dito may camping? Not sure. Grabe, amoy probinsya. Ang sarap dito. Grabe naman. Nawala yung map ko. Ay nako. Tignan natin yung map natin, ba't nawala? Bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Oh yeah. Grabe, kadaran-daran dito. Walang dumadaan Alas tayo lang nandito ngayon Ayan, pati yung e-bike. Mangilan-ngilan lang ang mga napapadaan ngayon dito. Ang ganda rin siguro dito pag gabi dahil yan, may mga parol. Yan, ito po yung simbahan. Anong simbahan kaya ito? San Nicolas. City Hall ng San Nicolas. I see. Tapos may mga parol dito. Yan. Opya. Yan, so dito ay papunta na po ng this way to Maliko. So doon na po ang papuntang Maliko. Yes. So meron na lamang tayong 33 minutes at nandun na tayo sa ating paroroonan. Kakwentuhan. Ano oras na? 10:22. So biyahe ulit tayo, kakwentuhan. Uy, mga nagkalat yung mga prutas Daming prutas dito. Grabe, ang ganto. Sentrum pala yung pinagpagasan natin kanina. Akala ko aquarium. Sentrum. Parang vitamins yun Oh, ganda. Grabe. Parang pinatong lang yung ulap mukhang piyesta rito, kakwentuhan Wala bang makakainan dito? Nang free piyesta May mga banderitas. Welcome to Barangay Santa Maria West. Ganda dito. Grabe. Santa Maria West.
Oh, ang ganda. Alam ko sa mga probinsya parang may mga contest kung sino yung pinakamalinis sa barangay at maganda. May prize. Mananalo. Alam ko ganun kasi sa Ilocos. Ganun kasi. Gaganda ng mga bahay dito, kakwentuhan, no? Grabe, relax na relax dito, kakwentuhan. Tapos paglabas mo ng bahay, bundok. Wow. Hoy, may speed limit pala dito, 20. Naku, paano ba to? Mahirap ang 20 rito, no? Babagsak tayo pag 20. Yan, basta alalay lang tayo sa pagmamaneho. Walang problema yan. Sa mga kamote, hindi nila naiintindihan yan, sigurado yan. Sensya na po. Uy, nakikita na natin yung zigzag. Ibig sabihin, yan na po ang Maliko. Alright. Up. Ano to? May restroom. So bago kayo pumanik, yan, may parang pahingahan dito. Okay. Alright. Ayan, so ito ni parang boundary. After nyan, aakit na tayo papuntang Maliko. Ayan, tapos dito mukhang na-develop nila. Kasi sa picture, parang wala pa yung mga yan, no? So may mga kainan na. Meron na lamang tayong 14 kilometers. Pupuntahan natin yung Zorich Hill dito sa Maliko. Then after nun, aabante pa tayo. So may Maliko, San Nicolas Arch. Yung arko niya, pupuntahan po natin yung kakwentuhan. Then kasi yung tagos nun, papunta ng Nueva Vizcaya, Santa Fe. Ganda rito, dinadevelop nila. Wow. Alright. Okay. Ano ba? Yan, makasa kaya biyahe nila. Ay. Ayan. Ingat. Pakit na po tayo ng Maliko dito sa Pangasinan. Marami nang bumababa, kakwentuhan, no? Samantalang tayo ay paakyat pa lang. Grabe naman yung kurba dito. Okay. Okay, nasa bungod pa lang tayo, kakwentuhan, ha. Kita nyo naman yung ating mapa, kakwento, kung makikita ninyo. Ano? Grabe. Yan, drive safely, arrive home alive. Yes, of course. Kailangan natin na mag-ingat sa tuwing tayo ay may biyahe, kahit na sa ating mga kakwentuhan. First time natin makakapunta rito, kakwentuhan, ha. Grabe naman yun, kurbang-kurba naman yun. Naman. Ay, op. Dandahan lang tayo dito, kakwentuhan. Grabe yung bundok, oh. Ano nangyari dyan? Sinemento nila. Oo, sinemento kasi may mga butas-butas. Grabe. Ganda rito. Maganda ba ang pagpicturean dito? Uy, grabe, ang ganda ng tanawin dun. Ingat lang tayo. Ingat sa couple.
Oh, ganda, grabe. Oh, grabe, ang ganda. Wala akong masabi. Yan, after ng Zurich natin, Zurich Hill, explore natin itong Maliko. Kasi first time natin makapunta dito talaga, kakwentuhan. Nung nag-North Loop kami, hindi kami dumaan dito, sa kabila kami dumaan. Dito mahirap mag-banking kasi may mga buha-buhangin sa kalsada. Hindi naman tayo sanay mag-banking talaga, kakwentuhan. So kailangan lang natin gumayabang ng konti o kumembot ng konti para magtuloy-tuloy yung ating takbuhan natin. Kasi pag hindi natin gagawin yan, ay matatagalan tayo sa biyahe natin. Then alalay sa silinyador at sa brake. Ang tulad na ito, grabe. Pag nagkamali ka, ma-overshoot ka talaga dito eh. Dito ay ano meron dito? Wala naman. Uy, grabe oh. Yan, bigayan lang, tapos bumusina ka lang para ma-recognize, no? Bigayan lang, no? Busina, kung sino yung bumusina, ayun. Bumigay naman, no? Pinagbigyan naman tayo ng naka-truck. At kumaway naman tayo bilang pasasalamat. Oh, ito, landslide. Oh no. Ito yung ano. Yung mga ano, no? Babay ko sana eh. So diretso na lang tayo. Kasi sa gilid yun eh. Mamaya yung tinutungtungan natin eh manipis na. So pagbalik dito rin ang daan natin, landslide prone area. Ayan, sinemento nila. Bakit kaya? Gano'n kayang kakapal ang semento niyan, no? Ang bagal natin. Nag-iingat lang po tayo, kakwentuhan. Wow, ang ganda, kakwentuhan. Malapit na tayo sa Zurich Hill, dito sa Maliko. Ang ganda naman. Oh, grabe. Grabe, kakwentuhan, ang ganda rito. Ang ganda ng view. Wow. Grabe. Tignan niyo yung ulap. Nakapatong na doon sa mismong tuktok ng bundok. Wow. Grabe. Ang ganda dito. Kakwentuhan, paki-comment lang kung ano ang purpose nito. Itong semento na to. Para ba hindi gumuho yung mga lupa-lupa dito. Ano, puting-puti, no? Pag gabi yan, kitang-kita yan, no? Pag nailaw mo, baka matakot ka. Ayun lang. So hindi ko lang alam kung yun ang purpose ng pagsemento sa bundok na yon. Opya. Yun. So ito ay inaayos nila. Nilalagyan nila ng concrete, no? Yeah, actually kakwento no, mahangin na dito. At medyo lumalamig na, no? Grabe, nakakasilaw yung signage. Ito yung ano, yung nasira yung yan, no? So ginawa nila dito, binutasan nila to. Mga big bikes. Rider, recognized rider. So ganun po ang mga riders talaga. Yan, packet po tayo ng pakyat dito sa Maliko, sa kabundukan ng Maliko, Pangasinan, Nueva Vizcaya. Dahil sa ganda ng tanawin, talagang hindi ka na magdududa, dahil talagang mapapasyalan at magpapasyalan talaga itong Maliko na to. Kita nyo naman yung kabundukan na yan. Grabe.
Oh, grabe, ang ganda, ang ganda. Ano ba yan? Itong Maliko na to, talagang ini-improve nila. So, itong dinadaanan natin, so lagi may mga construction worker na gumagawa ng mga kalsadahan dito, kakwentuhan. Oh, grabe, ganda. Grabe naman yan. Grabe, kakwentuhan. Wala akong masabi kundi grabe. Yan, malapit na tayo sa Zurich Hill. Nakikita na natin ang kanyang tuktok. Zurich Hill! Woo! Oh, ganda, ang ganda. Nasaan ang entrance nito? Dito. Ayun. Dito. Opya. Okay, kakwentuhan, nandito na tayo ngayon sa Zurich Hill, dito sa Maliko, Pangasinan. Ang entrance, may entrance fee na 20 pesos. Saan magbabayad po ng 20 pesos? Dito. Yan, dito raw, okay, yan. 20 pesos. Sakto. Thank you, sir. Ayan. So 20 pesos para makapasok tayo dito sa magandang view dito, kakwentuhan. Hi, sir. Yeah, shout out. Okay, tayo ay paakyat na dito, kakwentuhan. Grabe. Kaya makita niyo yung view dito. Wow, grabe. Sobrang ganda. Dito punta muna tayo dito. Kung ano yung makikitang view. Dito may parking. Yan. Pwede nyo ipasok yung sasakyan ninyo from there, tapos papasok dito. Ayan. Yung atin na doon natin pinark sa labas. So may cottage dito na pwede kayong kumain. Magdala na kayo ng food. Grabe. Wow. Grabe, nagzo-zoom yung mata ko sa sobrang ganda ng tanawin dito, kakwentuhan. Wow. Yan, dito, kakwentuhan, i-mild tour ko kayo. So siguro naman, alam ko naman na gas-gas na ito, na itong Zurich Hill, na sigurado naman nakikita niyo na ito sa mga social media. Buti may puno dito, pine tree. Buti hindi pinitas, no? I mean, hindi siya giniba. Grabe, ang ganda ng tanawin dito. So meron pa doon, so hindi ko lang alam kung ano yung meron doon. View deck din. So may bahay doon, no? Kulay puti. Maliko ay mas mataas pa sa Baguio City. Ang Maliko ay umaabot ito sa 5,495 feet above sea level po yan. Samantalang ang Baguio, umaabot lamang ito ng 4,791 feet above sea level. Itong Maliko, Pangasinan, Nueva Vizcaya ay tinatawag nilang ito o tinuguriang Little Baguio. Yan, dahil nga sa lamig ng klima at sa hangin. Yes, yung hangin malamig dito. Grabe. Malamig yung hangin. Ang sabi, umaabot daw ito ng kasing level ng lamig ng Baguio City. Bakit kaya hindi tayuan ng mga building katulad sa Baguio City para hindi na nagsisiksikan sa Baguio City, no? Actually, marami ng mga rules and regulations sa Baguio City dahil nga sa populated na ang Baguio City.
So sana itong Maliko, sana ma-develop pa in future, no? Sana maabutan pa natin yung development nitong Maliko. Actually may mga parte ng mga kabayan dyan, tulad sa likuran natin na parang coffee shop. Pero yung mga buildings, wala tayong nakita sa ating dinaanan dito kakwentuhan. Grabe, ang ganda ng tanawin dito. So ito ay yung pinaka dulo ng Zurich Hill. Grabe ang hangin. Hi. Anong page mo, kuya? Papanoorin daw nila. Si Pepe at ang kwento. Ah, Ayan. Hi po. Hello po, ma'am. Magandang araw. Shoutout po kila ma'am sa family. Yan. Yun. Shoutout po kay sir. Shutdown, mag-shutdown. Shoutout lang po. Yan. Nakakatuwa, mga tourist din sila. Yan. Saan po kayo galing, sir? Dito lang sa Pangasinan. Pangasinan lang din. So, Ordaneta lang. Urdaneta. Medyo malayo-layo din ng kahit paano. Ayan. Sila yung ano. Macau kami. Macau. So, bakasyonista po sila. Ayan. Ayan. Okay, ingat po kayo. Po, Pero yung ano yung si Pepe at ang kwento. May sticker ako dito. Ito, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Yan. So, bagong ating manonood po. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo sa biyahe. Yung ulap yan. Unti-unti nang gumagapang dito yung ulap. Tapos, andun na po yung syudad. Yan. Malamang doon tayo galing. Tapos umakit tayo dito. Dalawa, sir. Para tigisa kayo. Yan. Thank you, sir. Shoutout po kay sir. Hi, sir. Ay, opo, sir. Yan, shoutout po kay sir. Yan, kay sir. Opo, sir. Thank you po. Kay ma'am po, ma'am. Yan, sticker po. Yan. Thank you very much po, sir. Ingat po kayo. God bless po. Yan, shoutout po sa kanila. So, nakapagbigay na naman tayo ng sticker. Maraming pong salamat sa inyo. Shoutout po sa kanila. Yan, sa mga nabigyan po natin ng sticker na si Pepe at ang kwento. Grabe. Dito sa lugar na to kakwentuhan, mahangin siya. Hindi ka pagpapawisan dito kakwento. Kahit na sabi mo mainit yung panahon dito, hindi mo mararamdaman yung init na dumadapo sa balat mo. Dahil nga sa lakas ng hangin, buti yung Mini 3 Pro natin na DJI, nakayanan yung lakas ng hangin. Although level 5 naman yung ating Mini 3 Pro, so kaya niya. Pero may nagno-notif na wind strong. So malapit lang yung ating pinapalipad within this area. Ayan. Then yung parking nila kakwentuhan, doon po. Yung kanina na video natin, meron silang parking sa loob. Kung gusto nyo mag-park sa loob, pwede naman po. May sementado naman doon. Pero pagdating doon sa may halfway na yan, puro bato na rin po. Yung mga graba, pwede kayong mag-park doon. Tapos, yan, mga motor, yung sa atin nandun lang. Yan. So, etong Maliko ay i-explore po natin kakwentuhan. So, nandito pa lang tayo sa Zurich Hill. So, babaybayin natin hanggang makarating tayo sa may Maliko Arcs sa Pangasinan, kakwentuhan. Kita nyo na may mga bundok na yan, kakwentuhan. Yan. Paangat yan. So, hanggang doon pa yan, kakwentuhan. Yan. So, para nasa 1/4 pa lang tayo kakwentuhan. So sana itong mga bundok na to ay magawan pa ng mga daanan. Malamang sa future ay matayuan po ito ng mga buildings katulad sa Baguio City. Yan, dito kakwentuhan. Puntahan natin yung parking dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pagdating dito ay puro lupa na, graba. Yan. Yan, kita nyo naman yung tabas ng lupa. Pero pinapreserve nila yung mga puno dito.
Yan, kung makikita nyo kakwentuhan, napakaganda ng kanilang ginagawa. Good job po. Yan, so malamang yung taas na yan, ganyang kataas yan. Tapos, yan, iniwan nila itong puno na to, itong mga pine tree na to. Yan, dito may cottage. Dito may cottage. At yan. So may bakod pa rin dito kakwentuhan. Syempre pag may kasama ko yung mga chikiting, kailangan nyo pa rin bantayan dahil nga pwede silang lumusot dito kakwentuhan. Yung mga batang makukulit kakwentuhan, patnubay sa mga magulang, lagi nyo pong babantayan ang inyong mga anak. Yan po. Pwede po silang lumusot dito anytime. At pag nagkamali sila dyan, ayun, may mangyayari po. So bumili tayo ng ice cream, pampatawid gutom lang kay sir. 40 pesos. Okay na rin yan, apaw na apaw. Ayan. Okay, so tapos na tayo sa unang assignment, Zurich Hill. Ngayon ay sabi raw po, meron daw tangke dito. Hindi ko lang alam kung saan yung tangke na yun. So hahanapin natin yung tangke na yun. Dito rin po sa Maliko. Yan. So mag-explore tayo dito, pero ang susunod natin sana yung Maliko San Nicolas Arco, yung tinatawag nilang parang sentro. Kasi kanina nakausap natin yung nagtitinda ng ice cream. Sentro daw yun ng Maliko. Maliko San Nicolas. Alright, let's get it on again. So meron din view deck dito. So ang gagawin natin now ay mag-explore tayo, paulit-ulit na lang tayo. Yan. So packet tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Grabe siguro lang slide dito. Yan, may tinatayong building dito. SM na kaya yan? Grabe, tinatakin ng hangin yung helmet natin Yan, makikita nyo talagang zigzag talaga dito sa Maliko. Nueva Vizcaya. Ito Nueva Vizcaya na. Campsite. May campsite pala dito. May mga tubig dito, kakwentuhan saan kayo nagagaling yan? Sa bundok siguro, Wala na bang ibang Maynila dito, Wasa kundi sa bundok na lang talaga. Falls. Wow. Natural water yan, kakwentuhan galing sa bundok. Ang lamig na, kakwentuhan Ang lamig. Ano to? 4 wheels. Ito na yung yung may tangke. Yan, ito yung sinasabi nilang yung may tangke. Mangili Tindaan Historical Nature Park. So ito ang kanilang amount na kailangan yung bayaran pag kayo ay pupunta rito. So entrance fee, of course, 50 pesos. Parking sa motorsiklo ay 10 pesos. So may mga pala dito, sticker ng mga vlogger. Alright, yan, shoutout po kay sir. Yan, thank you very much sir. Okay, so dito tayo ngayon sa Mangalili. Yan. Alright. Grabe, matarik pala. Hindi pala pwede pumasok yung motorsiklo. Ang lamig dito. Grabe. Wow. Ang lamig naman dito. Yan, dito medyo mahaba yung stairs. So pwede kayong mag double step sa isang baitang. Yan, hindi po pare-pareho ang sukat
Yan. So yan, ay yan po yung sa baba. 1 o'clock na siguro, no? Hindi natin napansin yung time. Kaya mapapansin nyo, talagang dito bawal talaga magtabas ng puno kasi yan, kasi nakakasira ng kalikasan po yung pag nagpuputol po tayo ng puno. I-mild tour ko po kayo kakwentuhan dito sa mga lili historical history. Ay po. Tindaan historical. Okay, so dito po ang CR sa baba po. Yan po, may arrow na po para hindi na po kayo malito. Yan, lakas ng hangin, no? Grabe. Saan yung tangke kaya dito, no? Yan. Op. Tawid tayo sa kabila. Nandito tayo. Yung toilet dyan po. Ayun! Yung tangke, nakita na natin. Yan. Lakas ng hangin, no? Marinig nyo, kala nyo ulan, pero hangin pala yan, kakwentuhan. Lamig. Grabe, lamig. Ayan. Ang lamig nga dito, totoo nga yung sinabi ng yung nag-ice cream doon sa may Zurich Hill. Pagdating nga dito sa malamig. Grabe, lamig. Yan, may mga nagpipiknik sila dito. Yan. Alright. Grabe. Yung mga puno, pine tree dito. At yan. So may mga upuan po dito kakwentuhan. Yan. Ito po yung tank na nagamit daw sa World War II ng mga panahon na yun. Na-preserve yung tank, pero syempre wala na yung engine yan. Yan, ito kakwentuhan. Ito yung paligid ng Sherman tank dito po. Grabe yung solid ng bakal dito kakwentuhan, no? Kita nyo na yung gulong yan. So wala na yung parang pinaka roller niya dito kakwentuhan. Yan. Grabe, no? Solid. Wow. So try natin pumasok dito kakwentuhan. Yan. Alright. Yan. Yan. Dito kakwentuhan, papasukin natin yung loob ng Sherman tank. Yes. Yan. Buti may pael siya. Yan. Hindi tayo magkasya. Kailangan natin yumuko pa ng mabuti para dito. Yan. Wow! Kita nyo yung ginagamit dito sa tangke na to. Sigurado wala nang engine to. Wala na. So hindi natin alam kung saan nakalagay yung engine. Pwedeng doon. Yan, makikita nyo sa ilalim yan. Pero hindi natin alam. Ito, ano to? Ito yung ginagamit, yung kanyon. So dito pinapasok yung bala. Yan. Yung telescope dito ba? Hindi natin alam kung saan yung telescope. Yan dito. Oh, grabe. Yan. So hindi natin alam. Yan. Malamang ito yung makina. So hindi natin alam kung ano yung nag-ooperate sa mga iyan. Kita nyo na may mga tornilyo. Hindi lang isang piraso at hindi layo-layo. Magkakadikit po yan kakwentuhan. Gaano kayang kamahal ang paggawa ng isang tangke? Yan.
Ito ngayong canyon. Yan yung canyon. Tapos dito yung tao na parang pwede silang mag-observe sa labas. Yung kabilaan po yung kakwentuhan. Imagine mo yung during World War, isipin mo kung ikaw yung nakasakay dito. Ano kaya ang pakiramdam na merong mga tumatamang mga bala-bala dyan sa paligid niyan. Ito siguro bullet proof ito dahil sa kapal ng bakal. Pero maliban na lang talaga sa mga malalaking bala, yung mga kanyon talaga. Solid, no? Solid to. Wow. Isipin na lang natin kung tayo yung nasa World War na yun. Diba? Ang hirap siguro ng mga panahon na yun, kakwentuhan. Kaya maswerte tayo. Yan, lalabas na tayo, kakwentuhan. Yeah. So hindi tayo masyadong makayuko dahil sa ating pants. Yan, kailangan natin tumukod dito, kakwentuhan. Yan, kasi maliit no? Yuyuko talaga tayo dito, kakwentuhan. Gulat naman ako. Akala ko totoong tao na may dalang baril. Parang inaabangan na tayo. Yan. Alright. Yan dito, kakwentuhan. Magtutuloy-tuloy lang yung ating pag-iikot sa lugar na ito, kakwentuhan. Walang masyadong mga turista dito. Pero sulit yung pagpunta natin dito, kakwentuhan. Dahil nga sa angking ganda ng mga nasa paligid dito po sa lugar na to. Malamang itong Maliko, Pangasinan, Nueva Vizcaya, kapag na-develop na ito in future, sigurado kung ano yung meron sa Baguio, magiging ganito rin po ito, kakwentuhan. Kasi kita nyo naman, kakwentuhan, may pine tree, diba? Na usually na nakikita natin ito sa Baguio o Tagaytay City. Yan. So syempre, pag may pine tree, ibig sabihin malamig yung klima ng isang lugar. So dead end na po yan. So hindi natin alam kung ano yung meron pa dito. Dito. Ano kayo meron dito? Bawal magtapon ng basura. Yes, tama naman. Ito, kakwento na tinutur ko po kayo dito kung ano yung meron dito sa Sherman Tack Tidlaan Historical. Yan, syempre mag-iikat po tayo dito dahil pag ikaw bumalentong dito ay siguradong tatagilid ka. Yan. Alright. No trespassing. So iba na may-ari dito sa kabila. Kaya may bakod. Yan, may bakod po yan hanggang doon sa dulo. Okay, dito naman, nasa kabilang side naman tayo. Yan, marami kayong pwedeng maupuan dito. Yan, tulad ng nakikita po ninyo sa ating screen. Sa kabila, private property na. So may bakod po yan. Huwag po tayong pasaway, kakwentuhan na. Yan. Pag may nakalagay na ganyan, do not entry. Yan, so ito may mga upuan dito na pwede nyo pagpahingahan. Uy, bawal manigarilyo dito, kakwentuhan. Dahil merong multa pag nakita kayo ay 1,000 pesos. Kala ko mababa lang. Hihingalin ka pala pag akyat mo dito, kakwentuhan. Grabe. Naka 2 stops ako. Pero ang lamig, ang lamig. Parang Baguio talaga. Yung klima rito, halos pareho sila ng klima ng Baguio City.
Okay, so tapos na tayo dito sa Tindaan Historical Nature Park. Yan, maganda malamig doon sa loob. Sherman Tank. Yan. So bawal po magdala ng alak po sa loob kakwentuhan. Ayan na po, may nakalagay na po sa harapan. Masyadong mataas. Hop. Ayan. Inangat ko lang mataas eh. Oo. Oo, mataas ako eh. Yeah. Yan. Yan. Sir, thank you kanina. Yan, tinulungan tayo kanina kasi pababa eh. Yeah, hinarap ko lang siya. Eh ang bigat. Pati yung nagtitiket tumulong na rin sa atin. Sir, malapit na lang dito yung arko ng Maliko. 1.5 kilometers. Malapit na lang. Sir, thank you. Ayan, sabi, malapit na lang. Ito, Nueva Vizcaya na pala ito. Yan. Itong parte nito ay Nueva Vizcaya na. Ito, landslide, oh. Yan. Katakot yung landslide, no? Pangasinan. Yan, yung kanina yung arko na nakita natin noon, welcome to Nueva Vizcaya. Alam nyo ba kakwentuhan, ang NAMRIA ay isang ahensya na under ng DNR. Yung NAMRIA, ang ibig pong sabihin niyan ay National Mapping and Resource Information Authority, na sila po yung responsible sa pagmamap, pagsusurvey at pagbibigay ng critical ng geographico at ng informasyong data, no? Yan. Noong February ay parang na-award ata sa Nueva Vizcaya yung boundary ng Maliko, Santa Fe, Pangasinan. Kaya kung makikita nyo din yung arko kanina, yung placard ay welcome to Nueva Vizcaya. Dahil kung mapapansin nyo rito ay may mga nakalagay pang Santa Fe, San Nicolas, Pangasinan. Kasi nga noon ay tatalunan, no? Pinagdadipatihan pa kung yung boundary ng Maliko ay sa Nueva Vizcaya ba o sa Pangasinan. Wow, ito na pala. Yan. Picture lang tayo dito. Oh, yun. Okay. Yeah. Yan. Yan, kung makikita nyo, welcome to Maliko. Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Pero itong parte na to ay sa Nueva Vizcaya na po kakwentuhan. Ayan. So na solusyonan na po ng DNR kung kanino i-award yung boundary ng Maliko. Yan. So ang gagawin natin ay mag-U-turn lang tayo. Saan ba U-turn dito? Kasi mahirapan tayo mag-U-turn. May ibaba pa ba to? Yan, silipin lang natin yung baba. Tapos aakyat din tayo. Naggala talaga no? Ayan. Ang lamig dito kakwentuhan. Yan. Hindi ko lang alam kung may mga paupahan dito kakwentuhan.
Yan. Opya. Yan. So dito, yan. So mag-u-turn na tayo kakwentuhan. Ups. Yan. Mabigat. Yeah. Yan. Yeah. Yan, mabigat talaga yung motor natin. Di natin kayang i-atras. Yan. Yup. Alright. So dito may picking strawberry. Yan. Grabe yung fog, oh. Nasa taas. Mission accomplished po tayo. Napuntahan natin yung arco o yung boundary ng Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Pero itong lugar na po ito ay sakop na po ng Nueva Vizcaya dahil nga na-award na yung boundary ng Barangay Maliko sa Nueva Vizcaya, kakwentuhan. Nung February po yan, kakwentuhan. Ayan. Kaya, yan. Hindi na po siya Pangasinan. Nueva Vizcaya na po siya. Yan. So, tatlo yung napuntahan natin dito sa Maliko. Yung Zurich Hill, yung Tindaan Historical Park, at ito pong Arco, yung boundary ng Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Mission accomplished. Hi sir. Hi sir.